Praise God. Sige po, hallelujah, Lord God. Makakaupo na po ang lahat. Yes, salamat po. Sige, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Glory to God, hallelujah. Shekorodobasyandarahi, radabasyande. Hokotonorodobasyande. Oh, hallelujah, Lord God. Sapagkat ang sinabi po sa aklat po ng Gawa, glory to God, 2 verse 17. Ito ang gagawin ko sa huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng iyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. At ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panag-inip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at mga babae, at ipapahayag nila ang aking mensahe. Glory to God. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, at ang mga himala sa lupa, dugo, apoy, makapal na usok, ang araw ay magdidilim, at ang buwan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord God. So ito po yung ipinauunawa po. Dahil hindi po tayo makapaglilingkod po ng lubusan kung hindi po tayo napupuspos ng banal na espiritu. Sapagat ito po yung kapangyarihan po ng ating pong Panginoon. Sapagat magsalita man kami na magsalita ng mga salita ng ating pong Panginoon, pero kung ang ating puso ay walang kapuspusan ng banal na espiritu, mawawala din ang ating pong alab. Pero kung tayo po'y nakapagsasalita sa ibang wika, anuman yung ating pong pagdadaanan, magtangs lang tayo, marami tayong mararanasan. Kaya ito po yung katibayan, bilang tayo po'y mga lingkod ng ating pong Panginoon, kailangan nakikita sa atin ng ebidensya. Nasaan ka man, anuman ang ginagawa mo, kapag ang Holy Spirit ay nag-speak sa iyo, madali mo itong mauunawaan at mailalayo ka sa iba't ibang uri ng tukso sa ibabaw ng mundong ito. Amen. Sapagkat marami na po na kung saan ay mga ginagamit ng ating pong Panginoon. Maaalab, pero pag dumating ang matinding mga pagsubok, sumesemplang. Bakit? Kulang sa kapuspusan ng banal na espiritu. Hindi na-exercise. Hindi na-exercise yung pagkasalita ng ibang wika. Kasi once na tayo po ay nagsasalita sa ibang wika, tayo po ay direct na nakikipag-usap sa ating Panginoon. At kapag tayo po ay nakikipag-usap sa ating pong Panginoon na true tongues, hindi ito alam ng dyablo, kaya hindi po siya pwedeng makaalam kapag tayo po ay nagkakaroon po ng speaking of tongues. Bakit po? Ito po yung language of heaven. Glory to God. Hindi ito nauunawaan ng dyablo at ito'y ating pong direktahang pakikipag-usap sa ating Panginoon. Ito po yung sinabi ng ating pong Panginoon sa aklat po ng Romans 8 verse 26. Hindi tayo marunong manalangin pero yung espiritu natin, ito yung kung saan lumuluhog sa ating pong Panginoon. Kaya lahat po ng mga manggagawa, lalo po yung tumatayo po sa pulpito, kinakailangan sila po ay meron na po silang tongues. At alam nyo, lalo po yung po mga nasa music team, yan po ang target ng dyablo. Napakarami ko pong nababalitaan. Maaaring kayo din nakakabalita. Ginagamit na music leader. Ano nangyayari? Nasisira ng bababae. Glory to God. Nasisira ang pamilya. Nalalayo sa Diyos. Bakit po? Kulang sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Dahil hindi natin maididinay ang ating pong sarili. Hindi po natin maitatakwil ang ating pong sarili kung hindi po tayo puspos ng banal na espiritu. Kaya miski sa loob po ng tahanan namin nag-aaway-away, ginagamit na ng Panginoon, glory to God, na andoron pa yung pagkatalo sa loob ng tahanan. Pero kung ikaw ay merong speak of tongues, kapag ka medyo meron ng kaguluhan, mag-tongues ka, lalayo ang gawa ng dyablo sa loob ng tahanan. Amen. Kaya ito po yung nanasahin po ng lahat. Glory to God. Sapagat ito ang nais ng ating pong Panginoon. Bago po siya na kung saan ay umalis, ibinaba niya ang banal na espiritu. At noon siya po ay kung saan, maibaba na po yung banal na espiritu, saka po nagamit. Amen. Ito po yung sinabi po sa aklat po ng Acts 1:8. Ano po yung sabi po rito ng ating pong Panginoong Jesus? Glory to God. Ang sabi niya po rito sa 1:8, glory to God. Ang sabi niya, subalit tatanggap kayo
ng kapangyarihan paggaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ito po yung pong iniwanan po sa atin po ng ating pong Panginoong Hesus. Ang sabi niya, huwag kayong aalis dito sa Jerusalem. Intayin nyo ang paggaba ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito po yung pong speaking of tongues. Kaya pagdating po dito po sa Acts 2, nakapagsalita, bumaba po, ano po ginagawa noong pong mga alagad? Bago po dumating po yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, sila po ay nag-aawitan ng mga himno, nagkakaroon po sila ng pag-aaral ng salita ng Panginoon, sila po ay nananalangin sa isa't isa, sila po ay nagkakaroon po ng communion. Kaya habang sila po ay naghihintay po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ito ang kanilang pong ginagawa. Sila po'y nananalangin, umaawit, nagpupuri. Kaya dito po'y kinakailangan maranasan sapagkat nagawa na po natin tayo sumamba, nagpuri sa ating Panginoon. Nagawa na po natin ang manalangin. Nag-aral na tayo ng salita ng ating pong Panginoon. Kaya kinakailangan maranasan po natin ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Amen. Upang hindi kayo aalis sa lugar na ito na wala kayong dalang pagkapala. Hindi kayo aalis dito na meron po kayong natutunan. Lahat kayo aalis dito na punong-puno kayo ng kaalaman. Napakaganda po ang topic. Magbuhat po kay Sister Jen. Di ba napakaganda sa pasimula pa lamang, bakit kayo naririto? So ibig sabihin, kaya kayo naririto, mahal nyo ang ating Diyos. Kaya kayo naririto, meron kayong inaasahan. Kaya kinakailangan po talaga na tayo po ay matutong magtakwil ng ating pong sarili. Kaya ang sabi po ng ating pong Panginoong Hesus, glory to God, kinakailangan ang sino man nagnanasa na sumunod sa akin, itakwil ang kalang sarili. Sumunod sa akin at pasanin ang kalang cross araw-araw. Glory to God. So ibig sabihin tayo po'y mayroong pagkatakwil ng ating pong sarili. Glory to God. Araw-araw, oras-oras, mayroon po tayong labanan. Lalo sa loob po ng ating puntahanan. Pero kung ikaw ay hindi pupuspos ng banal na Espiritu, papatulan mo ang iyong asawa, papatulan mo ang iyong manugang, papatulan mo ang iyong kapitbahay, papatulan mo ang iyong anak. Bakit? Kasi kulang ka sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pero kapag ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, mararanasan mo, kapatid. Merong konting pagkatalo, pero ito ay nasusolusyonan agad. Nagkakaroon ng mga problema, nagkakaroon agad ng karunungan. Kaya ito yung nais na maunawaan ng bawat sa atin. Kung nais nyo na sumunod sa ating pong Panginoon, itakwil natin ang ating sarili at sumunod po tayo. Amen. Na napakagandang mensahe. Ito po rin ay sinabi ng ating pong Panginoon. Bakit po? Sapagkat dito po sa aklat po ng Mateo 16, ito po rin kanya pong sinabi. Glory to God, sapagkat siya po'y nagpapaalam na sapagkat siya'y huhulihin na. Kaya ang sabi niya, kung nais nyo na maging alagad ko, itakwil nyo ang inyong sarili at sumunod kayo sa akin. So kinakailangan mag-deny. Kinakailangan i-deny natin yung ating sariling gusto. Glory to God. So sige po, bago po tayo tayo po magsisimula na po sa panibagong mensahe. Glory to God. Hallelujah. At ito po'y patuloy po rin at inuna ko po lamang ito para lalo po nating maunawaan na ang paglilingkod ito po ay kung saan. Hindi po ito basta-basta. Mapahalat po tayo po'y tinawag at pinili ng ating pong Panginoon. Sa dinami-dami po ng tao dito po sa ibabaw ng mundo, bakit kayo ang pinili at tinawag ng ating pong Panginoon? So ibig sabihin tayo pong lahat ay may inaasahan na magandang hinaharap sa ating pong buhay. Meron po tayo inaasahan sa ating pong Panginoon na ito po'y mamanahin hanggang sa ating pong kaapu-apuhan. Sapagkat ang paglilingkod, ito po'y regalo sa atin ng ating pong Panginoon. Lagi po nating aalalahanin yung sinabi po sa aklat po ng John 15 verse 16. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo upang kayo ay mamunga. Kaya saan man kayo pumunta, gagamitin kayo ng ating pong Panginoon sapagkat makikita sa inyo ang bunga ng ating pong salita ng ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ano pong pinapaalala po ng ating pong Panginoon doon? Manatili ang inyong mga bunga. Glory to God.
Sapagkat yan po yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Kapag tayo po ay napupuspos ng banal na Espiritu, makikita na po sa atin ang bunga ng banal na Espiritu. Glory to God. Hallelujah. So sige po, at tayo po'y pumunta po sa ating pong pag-aaral. Glory to God. Hallelujah. Sister Aren, pakiano nga po. Bagamat ito po ay nauulit, pero iba't iba po ang kapahayagan po ng ating pong Panginoon. Glory to God. Sige po, ating pong buksan. Deny himself, take up his cross daily. Praise God. Hallelujah. Ating pong basahin po yung scripture. Hallelujah. Lucas 9:23 to 25. At sinabi sa kanilang lahat, ang sino man nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Glory to God. Ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalaan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Glory to God. Ano ang mapapala ng tao? Makamtaman niya ang buong daigdig kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Glory to God. Mapapahamak at mawawalaan ang kanyang buhay. Praise God. Hallelujah. Sige po, tayo po'y pumigit at manalangin. O, salamat po, Panginoon, sa iyo pong salita. Panginoon Lord God, na isagawa ko na po, O Diyos, ang ipinagagawa mo po sa akin. Una sa lahat, manalangin, magpanalanginan. Pangalawa, ituon ang puso sa pagtanggap ng iyong banal na Espiritu. At ang mga wala pa, Panginoon, na kung saan karanasan sa speaking of tongues, Lord God, sa iyo ko po sila itinitiwala. Sapagkat naniniwala po ako, O Diyos, na sa amin pong pagkitipon, ikaw po ang amin pong kasama. Lalo po sa mga kabataan, dakilang Ama. Kaya Lord, dalangin ko po, O Diyos, na ang bawat salita mo, Panginoon, ito po, O Diyos, ay timimo sa puso po namin, dakilang Ama. Hindi po lamang ito basta narinig, kundi ito po'y maisabuhay. Sapagkat totoo nga po, dakilang Ama, napakahalaga ang task po namin, dakilang Ama. Napakahalaga ang pagkakatawag mo sa amin. Totoong ito po'y mahirap, pero dahil ikaw, Panginoon, na magbibigay sa amin po ng lakas, ito'y amin po mapagtatagumpayan. Kaya samahan niyo po kami, Panginoon, simula uli ng pag-aaral nitong panibagong yukto, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang maitaas at maparangalan sa pangalan ni Jesus, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, buksan niyo po ang puso ng bawat isa. Holy Spirit, gisingin mo po ang kalapong mga natutulog na diwa. Holy Spirit, ibukas mo po ang kalapong mga mata. Holy Spirit, samahan niyo po kami. Glory to God, hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God, hallelujah. So atin po munang pag-aaralan, ano po bang ibig sabihin po ng deny? Glory to God. Amen. Hallelujah. Amen. Kalimutan. Itakwil. Glory to God. So, ang sabi po dito, meaning of deny means is that while we can have desire on our heart, we are to deny our own way of achieving them and trust the Lord to do it His way. So, ibig sabihin, pinakikita po rito, na kapag tayo po raw ay kung saan ay nagtatakwil o tayo po ay kung saan ay parang kinakalimutan po natin, ito po raw yung mga desires ng ating po mga puso. Glory to God, na kung saan nasa pamamagitan ng mga ating pong nasaay sa ating po puso. Pero para po tayo ay makasunod sa ating pong Panginoon, kinakailangan ito pong ating pong mga sarili na mga pangarap sa ating pong buhay, ibibigay po natin sa ating pong Panginoon ng pagkitiwala. Hayaan natin ang Diyos. Hayaan natin ang Diyos ang gumawa sa ating pong mga nasain. Kaya kung para po tayo ay kung saan ay maging approve sa paningin ng ating pong Panginoon, kinakailangan na kung ano yung ating pong mga pangarap sa ating pong buhay, unahin po natin ang ating Panginoon at ang Panginoon ang gagawa ng lahat ng ito. Kaya ito po yung pong ibig sabihin po ng pagdi-deny. Pagtatakwil. Itakwil natin yung ating sarili. Itakwil natin yung ating gusto. Itakwil natin yung mga gawa ng laman sa ating pong buhay. Glory to God. At sumunod tayo sa ating Panginoon.
Pasanin natin ang ating pong cross araw-araw. Ano po ba yung mga cross na tinutukoy dito? Ito po yung pong ating pong mga kahinaan. Ito po yung pong ating pong yung mga gawa ng laman na nakikita pa sa atin. Kinakailangan ito po ay ating pong itakwil sa ating pong sarili. Araw-araw, ipapako po tayo sa krus. Araw-araw na kung saan ay ating pong papatayin ang ating pong mga sarili. Kung ikaw po'y mainitin ng ulo, kinakailangan ito po'y ating pong itakwil. Kung ikaw po ay kung saan ay meron pong kataasan, kinakailangan ito po'y ating pong alisin sa ating pong buhay. Kaya araw-araw, di ba sabi sa awit, araw-araw binabago ako. Di ba? Araw-araw binabago ako. Amen. Binabago mo ako araw-araw. Glory to God. Hallelujah. Baliktad pa. Glory to God. So, ibig sabihin, kinakailangan araw-araw magpapabago tayo sa ating pong Panginoon. Ay, paano kung hindi tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos? Glory to God. Hallelujah. So, ano po ang ibig sabihin po naman ng denying ourselves? Hallelujah, Lord God. Sabi po rito, denying ourselves also means, glory to God. Hallelujah. Turning away from the ways of the old self. Amen. Ibig sabihin po nito, yung pong alisin po natin yung ating old self. Glory to God. And continually putting on our new self in Christ. So, ibig sabihin, para po tayo pala ay maitakwil natin ang ating pong sarili. Glory to God. Kinakailangan yung ating dating pagkatao, atin itong ibigay sa ating pong Panginoon. Atin po itong ipagkatiwala sa ating pong Panginoon. Sapagat minsan tayo po sa ating sarili hindi po natin kaya. Pero kaya po ipinakikita sa atin po ng ating pong Panginoon ang mga pangit nating ugali upang ito po ay ating pong maibigay na sa ating pong Panginoon. Lord, ito pong aking pong ugaling ito na pagiging mainitan ng ulo, ibinibigay ko na po sa iyo. Lord, yung pong akin pong pagiging taklesa, ibinibigay ko na po sa iyo. Lord, yung pong akin pong minsan pagiging marites, ibinibigay ko na po sa iyo. Kinakailangan atin pong ibigay ito. Amen. Para po tayo ay magkaroon ng bagong buhay. Glory to God. Magkaroon po tayo ng bagong buhay kay Kristo. Ibig sabihin, yung bagong buhay kay Kristo, dito po makikita po ang ating pong malayang pagsunod. Ito po yung ating pong mararanasan kung totally tayo po ay magbibigay ng buhay sa ating pong Panginoon. Amen. At napakasarap po kapag nararanasan po natin yung bagong buhay. Glory to God. Hallelujah. So makikita po natin dito. Ano po yung sinabi po dito po sa aklat po ng Romans 6:3-5. Glory to God. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat ay nabautismo kay Kristo Jesus? Ay nabautismo sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Praise God. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. So napakaganda po yung pong pangarap po ng ating pong Panginoon. Sapagkat alam po natin na tayo po'y nabautismohan na kung paano ang ating pong Panginoon na siya'y nagtagumpay sa bawat labanan, tayo rin ay magtatagumpay. Kung paano siya namatay at muling nabuhay, yun din ang ating mararanasan. Mamatay man tayo, pagbabalik ng ating pong Panginoon, bubuhayin tayo ng ating pong Panginoon. At yan ang ating pong laging inaasahan. Bawat mga lingkod ng Panginoon, laging ito yung binibigay na encouragement. Upang kung tayo may dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, meron tayong inaasahan na pangako ng ating pong Panginoon. Glory to God. Ano po sabi po sa verse 11 na Romans 6, glory to God. Hallelujah. Kaya lagi po nating aalalahanin. Datagan totoo po sa ating pong buhay, hindi po natin kakayanin. Pero kung tayo po ay lagi po nating ibinibigay sa ating pong Panginoon, yung ating pong buhay, makakasunod po tayo. Bakit po ito po ninanasa po ng ating Panginoon? Sapagkat paano tayo magagamit ng Panginoon kung pangit pa rin ang buhay mo? Amen. Paano makikita sa atin na sa atin si Kristo kung ayaw nating isuko ang ating pong buhay? Sapagkat tayong lahat tinawag ng ating pong Panginoon para po tayo magamit sa kanyang kaluwalhatian.
Tayo pong lahat ay pinili ng ating pong Panginoon para sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa sa ating pong Panginoon, unti-unting mabago ang ating pong buhay. Napakaganda po yung topic po ni Pastor King. Glory to God. Fruit of faith. Yung bunga ng ating pong pananampalataya. Kaya kung tayo po ay lalakad sa kalooban ng ating pong Panginoon, yung ating pong pananampalataya, ito po'y lalago ng lalago. Amen. Sapagat ang pananampalatay, mga bagay na ating inaasahan, bagamat hindi natin nakikita, pero tayo po'y naniniwala na ito'y ating pong matatanggap na. Amen. Kaya ito po yung nais po ng ating pong Panginoon, na sa ating pong buhay, makita po itong bagong buhay. Makita po sa atin na talagang totoo, tayo po'y nagnanasa na magamit ng ating pong Panginoon. Sapagkat kung hindi po natin ito nanasain, useless. Amen. Sayang lamang yung dugo na ginamit ng ating pong Panginoon. Sayang yung kanyang pagkakapako sa krus sapagkat tayo binayaran na ng kanyang banal na dugo. Amen po. Glory to God. Hallelujah. Ano po yung sinabi pa niya po sa verse 14 na Roma 6? Glory to God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Romans 6 verse 14. Hallelujah. Roma 6. Hindi ata nakita yung verse 14. Babasahin ko na lang po. Ang sabi po rito, glory to God, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. Amen. Tayo po'y nasa ilalim na ng kagandahang loob ng ating pong Panginoon. Kasama po rin sa topic po ito ni Pastor King. Amen. By grace, we are saved through faith. Glory to God. So, ibig sabihin sa pamamagitan ng kagandahang loob ng ating pong Panginoon. Glory to God. Tayo po ay iniligtas na ng ating Panginoon. Kaya hindi na dapat na kung siya'y nakikita sa atin yung ating dating ako. Kung hindi ang dapat na maghahari sa atin yung pong larawan ng ating pong Panginoon. Kaya ano sabi niya, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo wala na sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Paano natin ito may i-apply? Glory to God. Hindi tayo karapat-dapat. Pero tayo pinili. Tayo kinahabagan. Ang ating po mga pangit na buhay. Glory to God. Lahat tayong tinawag ng Panginoon, tayo po may mga pangit na buhay. Wala magsasabi rito ng tawagin ng Panginoon, kayo mga banal. Glory to God. Lahat po tayo ay mayroong mga karumihan. Pero salamat sa habag at grasya ng ating pong Panginoon. Tayo ay kanyang binago. Tayo ay kanyang pinili. Tayo ay kung saan ay kanya pong tinawag. Kaya sa pamamagitan ng ating pong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, glory to God, makikita na totoo na ang ating pong buhay, tayo po'y mabubuhay sa pananampalataya. Sapagkat yung sinabi niya sa aklat po ng Romans 1 verse 17, ang mga matuwid ay dapat mabuhay sa pananampalataya. Kaya bilang tayo po'y matuwid na sa harap ng ating pong Panginoon, kinakailangan makita na sa atin yung ating pong ganap na buhay na tayo po'y nananampalataya sa ating pong Panginoong Hesukristo. Glory to God, hallelujah. Kaya ang sabi niya sa aklat po ng Romans 8, 1 and 2, glory to God, hallelujah. Romans 8, kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Amen. Napakaganda. Amen. Ang sabi sa verse 2, sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritu nagbibigay buhay, dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Sino po nagsasalita dito? Walang iba kundi si Apostol Pablo. Sapagkat si Apostol Pablo, sa kanya pong maruming buhay, noong makilala niya ang ating Panginoong Hesukristo, siya mismo ang nagsasabi na talagang totoo, ako'y pinalaya ng ating Panginoon. Nakilala ko ang aking Panginoon, yung aking pangit na buhay, yung aking bulok na buhay, ako'y pinatawad niya. Kaya hindi na ako, wala na ako sa ilalim ng kautusan. Glory to God. Hallelujah, Jesus. At siya po'y namumuhay na ayon sa Espiritu.
Kaya tayo pong lahat na dati na namumuhay ayon sa laman, wala na po tayo sa kahatulan. Amen. Ang papasok sa kanan ng langit ay yung nabubuhay ayon sa Espiritu. At ang nabubuhay ayon sa laman, yung gumagawa ng laman. Glory to God. At yun po yung naging pambungad po ni Sister Hasmin. Sa aklat po ng Galatia 5, glory to God. Yung mga nabubuhay ayon sa laman. Glory to God. Pero ngayon po tayo tinawag ng ating pong Panginoon, wala na po tayo sa kasalanan. Namatay na sa atin ang kasalanan at ang nabubuhay na sa atin ay ang Espiritu ng ating Panginoon na ating tinanggap buhat sa Kanya pong kamatayan. Glory to God. Hallelujah. Next po, verse 11. Romans 8 verse 11. Hallelujah, Jesus. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. So ibig sabihin yung Holy Spirit na tinanggap po natin sa ating pong puso, iyon ang ebidensya na si Kristo ay nabubuhay sa atin. Iyon ang ebidensya, yung Espiritu Santo na nasa ating pong buhay, yun po yung kung saan na nakikita sa atin ang ebidensya sapagkat ito po ay isang katunayan na siyang bumuhay na muli sa ating Panginoong Jesucristo, na siya rin bubuhay na maguli kung ano man yung ating pong kinalalagyan. Kung tayo po'y makasalanan, binuhay ng Espiritong ito ang ating pong buhay. Pinukaw, glory to God, ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya tayo po'y muling binuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. So ibig sabihin, ang bumubuhay sa atin, yung Espiritu ng Diyos na kung saan ay inilagay sa ating pong puso. Glory to God. Kaya kapag meron pa sa atin na nakikita na namumuhay ayon sa laman, hindi nila tinanggap ng totoo ang banal na Espiritu. Pero kapag ang isang tao ay tinanggap ang banal na Espiritu, makikita sa kanila na sila ay binago ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Ano po ang sabi niya sa aklat po ng Efeso 2:13 and 18? Glory to God. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo dating malayo ay inalapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. So, ibig sabihin ay pinakikita po rito na sa pamamagitan, amen, ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dating malayo ay inalapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya tayo pong lahat ay may ebidensya. Tayo pong lahat ay dapat makita po sa atin, sa ating pong buhay, na sa pamamagitan ng kanya pong dugo, glory to God, tayo po ay pinanatili na ng ating pong Panginoon na banal sa kanyang harapan. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. So, ibig sabihin, meron po tayong iisang Espiritu. Kaya tayo po ay nakakalapit sa ating pong Panginoon. Glory to God. Ano po sabi niya sa aklat po ng Colossus 2, verse 14 and 15? Hallelujah. Pinawalang bisa, glory to God. Ito na naman to. Pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Glory to God, hallelujah. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang pinuno ng kapangyarihan ng sanlibutan. Kaya kung ito po'y ating pong nanamnamin, glory to God, na ang ating pong Panginoon sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo, nilupig niya, glory to God, sino po ang pinuno ng kadiliman. Kaya hindi na po dapat tayo na kung saan napagtatagumpayan ng anumang uri ng gawa ng dyablo. Yung gawa ng sanlibutan hindi na po nakikita sa atin sapagkat nilupig na ito ng ating pong Panginoong Jesucristo sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kaya ito po ang magiging dahilan kung bakit tayo makakasunod sa ating pong Panginoon. Kung bakit po tayo na kung saan na i-deny natin yung ating sarili, na kung bakit pa tayo nakakasunod sa ating pong Panginoon, sapagkat sa pagsunod sa ating pong Panginoon, meron po tayong gantimpala. Amen. Glory to God. Ano po yung sinabi niya po sa verse 24 ng Lucas? Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawawalaan ng kanyang buhay ang alang sa akin ay magkakamit nito.
Amen. So ano po yung tinutukoy pong nito? Ito po yung mga hinahanap ng mga tigasanlibutan. Ito po yung pong ipinangako po sa atin. Ano po yung sinabi niya po sa aklat po ng John 10:10? Glory to God. Hallelujah. Yes, hallelujah. Dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Sino po nagsasalita? Si Jesus. Kaya ang sabi niya, dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw. Para pumatay, para manira. Pero ang ating pong Panginoon ay naparito upang magkaroon ng buhay. Isang buhay na masaganang lubos. Ito po ang number 1 na intensyon. Sapagkat ang mga magulang, wala po siyang hinahangad, kundi ang kanyang mga anak ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang isang magulang bilang ang ating pong Panginoon, siya po ang ating pong magulang, ang kanya pong ninanasa, makitan lahat tayo na tayo nagtatagumpay sa lahat ng uri ng labanan. Hindi tayo madadaya ng kadiliman, kundi ang ating pong magagawa ay sumunod sa ating pong Panginoon, sapagkat ang pangako ng ating pong Panginoon, kung tayo po'y susunod sa ating pong Panginoon, hindi po tayo mawawalaan nito. Kung hindi, magkakaroon po tayo ng isang buhay na ganap at kaaya-aya. Ito po yung tinutukoy dito ng ating pong Panginoong Jesus. Glory to God. Hindi tayo mawawalaan kung hindi tayo po'y patuloy na pagpapalain. Bakit? Sapagkat kapag tayo po'y sumusunod sa ating pong Panginoon, mararanasan natin yung sinabi ng ating Panginoon sa aklat po ng Matthew 6:33. Glory to God. So ibig sabihin, kapag hinanap po natin yung kaharian ng ating Panginoon, kapag ating pong hinanap yung katuwiran ng ating pong Panginoon, lahat ng ating pangangailangan ay kanyang idaragdag. Kaya ano po ang sabi niya po rito? Glory to God. Ngunit, ang mawawalaan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Kaya kapag tayo nag-uubos ng buhay, kapag ang ating pong oras ay ginagamit natin sa pagsunod sa ating pong Panginoon, akala mo nawawalaan ka, pagpapalain ka pa ng ating Panginoon. Amen. Magkakaroon nito. Ito yung pangako ng ating pong Panginoon. Ano po yung tinutukoy dito? Yung lahat ng ating pong mga pangangailangan, idaragdag ng ating pong Panginoon. Kaya unti-unti tayo po ay pinaasenso. Dati ikaw ay kung saan ay naaalipin ng iba't ibang uri ng problema, naaalipin ng utang. Pero habang ikaw po ay naglilingkod, unti-unti nababago ang buhay hanggang sa unti-unti pagpapalain ka na, nararanasan mo na, nakapagpapatapos ka na ng anak, nakakabayad ka na ng utang, nagkakaroon ka na ng pagpundar. Bakit? Sapagkat ikaw ay marunong sumunod sa ating pong Panginoon. Pero kapag ang inuna mo ay yung iyong pangangailangan, mawawalaan ka. Amen? Kapag ang inuna mo ay yung gusto mo, mawawalaan ka. Bakit? Sapagkat ito yung sinabi ng ating Panginoon. Ang naghahangad ng buhay. Amen? Mawawala nito. Pero ang mawawala ng buhay ng alang-alang sa akin, magkakaroon nito. Buhay, pinagpala, masagana, ang nais na ibigay sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya ito po yung nais po ng ating pong Panginoon sa ating pong buhay. Maranasan po natin ang pinagpalang buhay. Paano po natin ito mararanasan? Atin tingnan po yung aklat po ng Hebreo 12:2. Glory to God. Sapagkat kung lagi po tayong tutuon sa ating pong Panginoon, kung lagi natin titingnan yung buhay ng ating pong Panginoon, hindi ka man lulupaypay sa paglakad. Kung lagi po tayong titingin sa ginawa ng ating pong Panginoon, hindi ka magtatanong, hindi ka lagi natitingin. Kung kangi-kangino, ang titingnan mo lagi yung ating pong Panginoon na ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi niya, mas na natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na ni walang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen? Kaya lagi po natin pagmamasdan. Minsan, kapag ikaw po ay nag-expect doon sa mga tao na ating kilala na mataas ang ating expectation at may nakita kang pangit, di ba, manlulupaypay ka? Sabi mo, ano ba yan? Nasabing malalim sa Panginoon.
Nasabing ang daming alam sa Biblia, pero hindi isinasabuhay. Amen. Miski cover to cover, alam mo ang Biblia, pero hindi makita sa buhay mo. Hindi po pagalingan sa Biblia ang ating pong buhay. Ang ating pong buhay ay pagalingan sa pagsasagawa ng kanya pong salita. Miski pa sabihin anong katalinuhan ng isang pong tao, pero kapag hindi ka nakalulugot sa ating Panginoon, mawawala ng saysay ang ating buhay. Magiging isa ka na kung saan ikatitisuran. At napakahirap kapag ang matatanda sa iglesia, yung inaasahan natin na malalim sa Panginoon ang ating kinatisuran, napakahirap po tayong mabago ang ating pananaw sa kanila. Pero kung tayo titingin sa ating pong Panginoon, sasabihin mo, Lord, sa iyo ako titingin. Hindi ako titingin sa tao, sapagkat ako'y titingin sa iyo, sapagkat alam ko kung paano ka nagtagumpay sa bawat labanan, magtatagumpay din ako sa aking labanan. Amen. Ito yung nais ng ating pong Panginoon sa ating pong buhay. Glory to God. Hallelujah. Sapagkat totoo minsan, sa ating pong paglakad sa ating pong Panginoon, kapag tayo po ay lagi pong titingin sa ating sarili, titingin sa ating pong kapwa, titingin sa ating pong mga inaasahan, at tayo po'y nabigo, malulungkot ka. Pero kung tayo po'y laging titingin sa ating pong Panginoon, ano man ang yung labanan, gaano man ito kahirap, gaano man ito katindi, kapag si Jesus ang iyong tininyan, ang problema mong napakalaki, liliit. Glory to God. Sapagkat si Jesus ang magbibigay ng solusyon ng lahat ng bagay sa ating pong buhay. Glory to God, hallelujah. Pero kapag ang problema ang yung tininyan, lalaki ng lalaki yan. Kapag tininyan mo yung pangit na ugali ng inaasahan mo magpapalakas sa iyo, lalaki ng lalaki ang tingin mo sa kanyang kahinaan. Pero kapag tayo po'y tumingin sa ating pong Panginoon, glory to God, walang problema na hindi masusolusyonan. Amen? Sapagkat kaya niya po ito ginawa, kaya niya pinasan ang krus, kaya niya pinagtiisan ng lahat ng hirap. Kaya siya po'y masaya na pinapasa niya yung krus. Miski hindi karapat-dapat na kung sa isa'y parusahan, pero tinanggap niya ito. Ito'y alang-alang sa ating lahat. Upang kung dumating sa atin ang panlulupaypay, maranasan natin ang kalakasan na buhat sa ating pong Panginoon. Amen. So nais po ng ating pong Panginoon, glory to God, na makita po sa atin na kapag tayo po ay naandun yung pagsunod po natin sa ating pong Panginoon, unti-unting makikita po sa atin yung ating pong buhay na binago. Wala pong isang idlap na ngayon tinagap ang Panginoon, banal ka na agad. Wala na agad. Although tayo pinatawad na ng ating pong Panginoon, pero yung pong ating pong buhay, lagi po itong may labanan. Pero kung lagi po tayong titingin sa ating pong Panginoon, yung ating pong buhay, unti-unti po itong mababago. Amen? Hallelujah, Lord God. Ano po yung sinabi niya po doon po sa verse at 25? Glory to God. Hallelujah. Ano po sabi niya po sa verse 25? Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtaman niya ang buong daigdig kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay. Praise God. Hallelujah. So ikaw po ang pipili ngayon. Ano ang pipiliin mo? Napakatindi ang sinabi niya ng ating Panginoon. Makamtaman niya ang buong daigdig kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay. So ano pong pinauunawa? Kung ang ating pong oras ay uubusin natin ng uubusin, puro sa hanap buhay. At wala ka ng panahon sa ating pong Panginoon. Glory to God. Mayaman ka pero ang buhay mo malungkot. Amen. Yung pong isinishare kanina ni Sister Susan, yun daw yung kanyang kapitbahay, maraming pera. Pero ang nagtataka sa kanya, glory to God. Kaya maaari sa kanyang buhay, nakikita niya yung kalungkutan. Hanap buhay siya ng hanap buhay. Pero nakikita niya yung buhay ni Sister Susan na laging nasa loob ng church, lagi na kung saan ay paalis at masaya ang kanyang buhay. So ibig sabihin sa ating pong buhay, maaari tayo po'y maka-encourage na ang ating mambuhay kung saan nagsimula sa mababa. Pero habang tayo po'y dire-diretso sa paglilingkod sa ating pong Panginoon, makikita nila, glory to God, na isang araw, yung dati na kung saan ay baon sa utang, pinalaya na ng ating Panginoon. Yung dati na minsan hindi makabayad sa kuryente, ngayon lagi ng up to date sa pagbabayad sa kuryente.
Glory to God. Yung dati na kung saan ay pahiram-hiram ng pamasahe ng kanyang anak, darating ang isang araw, magtutulong-tulong na ang kanyang mga anak sapagkat unti-unti nang natatapos at nakikita na ang kaginhawa ng buhay. Kayo mga taong lumait sa iyo, kapag nakitang okay na ang buhay mo, praise God. Amen. Masasabi nila na totoo na ito'y binago ng Panginoon, na totoo dahil siya nagtiis ng hirap, dahil siya naglilingkod, kaya siya pinagpapala ngayon. Amen. Kaya tayo po'y pagpapalain ng ating pong Panginoon. Glory to God. Kaya lahat ng naririto, kung ano man yung inyong pong mga prayer request, kung ano man ang inyong mga panalangin kanina, manampalataya kayo, answered prayer kayo. Manampalataya kayo sa ating pong Panginoon. Dahil ang ating Diyos ay buhay, naririnig niya, nakikita niya, nalalaman niya kung ano yung ating pong mga pinagdadaanan. Glory to God. Hallelujah. Kaya ano po sabi po sa aklat po ng Matthew 6:19-21. Glory to God. Matthew 6:19-21. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may narinirang insekto at kalawang. At may nakapapasok na mga magnanakaw. Praise God. Hallelujah. 21. Hallelujah, Jesus. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong mga kayamanan, naroroon din ang inyong puso. Amen. Ano po ang sabi ng ating pong Panginoon? Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Sapagkat dito ay merong tanga. Dito ay merong kalawang. At dito ay merong magnanakaw. Ano po ipinauunawa ng ating pong Panginoon? Kapag sinabi mag-iimpok sa lupa, ibig sabihin tayo po'y magpapayaman na magpapayaman, pero hindi tayo susunod sa ating pong Panginoon. Lagi na lang tayo na kung saan ay merong kanyang reserbasyon. Ang plano ng ating pong Panginoon, kaya po tayo tinawag at pinili para tayo pagpalain. At kapag tayo po'y nagpala, mag-iimpok ka sa langit. Sa papaanong paraan ay kayo mag-iimpok sa langit? Amen. Ang pag-iimpok sa langit, nagbibigay ka ng tithes and offering. Ang pag-iimpok sa langit, tumutulong ka sa kapatid mo, sa kapwa mo. Ang pag-iimpok sa langit ay yung kung saan gumagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Nalulugot sa iyo ang ating pong Panginoon. Minsan miski pa sabing aandap-andap na ang iyong pananalapi, pero ikaw ay nagbigay sa iyong kapwa. Darating ang isang araw, yung iyong ipinahiram, ibibigay sa iyo ng ating pong Panginoon. Yun po ang pag-iimpok sa langit. Kaya po ang akin pong yun po ang akin pong lagi pong ipinauunawa, lalo po sa akin pong asawa. Ang lagi ko pong sinasabi sa kanya, sabi ko, sa ating edad na ito, lahat ng ating gagawin, para na sa Panginoon yan. Yung ating pag-ibigay, ating laging isipin, na kaya tayo pinagpapala ng Panginoon, para tayo di maging pagkapala. At kung tayo gumagawa at tayo nagpapagamit sa ating pong Panginoon, ang ating kaapu-apuhan na magmamana nito. Yung lahat ng ating pong itinanim, hanggang sa ating kaapu-apuhan, sila ang magmamana. Kaya wag po tayo magsasawa sa paggawa. Huwag tayo manghihinayang sa pagbibigay po ng ating pong tithes and offering. Ang lagi nating iisipin, yan tithes na yan po'y buhat sa Diyos. Binigyan ka ng Panginoon ng talento, binigyan ka ng Panginoon ng magandang hanap buhay, binigyan ka ng Panginoon ng magandang employer. Ibig sabihin, sa Diyos lahat yan. Bakit manghihinayang magbigay? At lagi nating iisipin, lahat ng bagay. Iniisip mo, ginagawa mo, alam ito ng Panginoon. Tinatanggap mong pera, alam ito ng Panginoon. Glory to God. Pero kung ito'y ipagdadamot mo sa Diyos, nanakawang ka ng dyablo. Ibig sabihin, kapag ikay ay magbigay sa gawain ng Panginoon, abay dito ka nag-iimpok. Bibilhin ako, bibili ako ng damit, bibili ako ng gamit, bibili ako ng ganoon. Pag iimpok mo yan dito, darating ang isang araw, kapag ginamit mo yung pera ng Diyos, nanakawin sa iyo yan. Kapag ginamit mo yung para sa Panginoon, glory to God, sa ibang kaparaanan, nanakawang ka. Pero kung ikaw ay nag-iipon sa ating pong Panginoon, hindi ka mawawalaan, pagpapalain ka pa. Amen? Kaya ito pong ipinauunawa sapagkat nasabi doon sa 21, kung nasa ng puso ng isang tao, glory to God,
naroon siya. Kung ang puso ng isang tao ay nasa kayamanan niya, glory to God, naroroon din ang kanyang mata. Amen. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang inyong pong puso. So, ibig sabihin, kung ang inyong pong kayamanan, glory to God, ito yung magbibigay ng kaluguran sa ating pong Panginoon. Makikita mo, pagpapalain ka ng pagpapalain ng ating pong Panginoon. Amen. At ikaw ay magiging pagpapala. Kasi bakit inyutos ni Apostol Pablo sa aklat po ng Galacia? Hanggat kayo may pagkakataon, tumulong kayo sa inyong kapwa. Lalong-lalo na sa mga kasambahay nyo sa pananampalataya. So, ibig sabihin, ang nais ng ating pong Panginoon, pagpalain tayo. Pero paano kang pagpapalain kung ikaw naman ay napakakuripot? Glory to God. Pero kung ikaw ay hindi nagkukuripot sa ating pong Panginoon, hindi rin magkukuripot sa iyo ang ating pong Panginoon. Amen? Sapagkat alam ng Panginoon pangangailangan mo. Alam ng Panginoon kung ano yung gusto mo. Pero kapag inuna mo ang ating pong Panginoon, kaya nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness, then all things we needed shall be added unto us. So ibig sabihin, sumusunod ka na dito. Glory to God. Hindi ka mawawalaan kapag ikay nagbigay sa Panginoon, dadagdagan pa ng dadagdagan niya ng ating pong Panginoon. Amen. Sapagkat nakita ng Panginoon na ikaw ay naging tapat sa Kanya. Glory to God. Kaya makikita po natin dito na talagang totoo, glory to God, na sa ating pong pagsunod, ito po ang ating pong mararanasan. Ang sabi, what are the process of denying ourselves and carry our cross daily? Ano po sinabi sa aklat po ng 1 Thessalonican? Kauna-unahan po dito na sinabi sa aklat po ng 1 Thessalonican chapter 5, verse 16 to 18, rejoice always. Magalak kayong lagi. Glory to God. Lagi po tayo magagalak. Kasi kung ito lang ang kakapikapira, gusto pa yung problema, nagbubugnot ka na, nagwawala ka na, naiinis ka na. Ibig sabihin, sa panahon ng ating pong problema, di ba yung sabi nga po ng awitin, glory to God, miski kay lumuluha, miski kay namumroblema, miski kay dumadaas doon sa mga kapigatian, pero gagawin pa rin niya magpasalamat sa Panginoon. Kaya kinakailangan po tayo na kung sa'yo nagagalak sa ating pong Panginoon. Sa papaanong paraan, lagi po tayo nagpupuri. Glory to God. Pagkagising pa lamang natin sa umaga, sumamba ka na sa ating pong Panginoon. Makita mo, habang ikay nagpupuri sa ating pong Panginoon, nabubuksan ang langit at ibubuhos sa iyo ang pagpapala. Amen. Kaya napakahalaga po, glory to God, na uunahin po natin na lagi po tayong magpapakaligaya sa ating pong Panginoon. Lagi po tayong magagalak sa ating pong Panginoon. At ang sumunod po, pray. Amen. Magsipanalangin kayong walang patid. Amen. Paano po yung pananalangin ng walang patid? Naglalakad ka, naglalaba ka. Glory to God. Panay ang panalangin mo, magtangs ka. Miski kayo may pupunta sa palengke, nasa sasakyan ka, magtangs ka. Glory to God. Miski yung tangs mo ba'y sarili mo lamang. Kasi kapag ikaw po'y laging ikaw ay nasa attitude ng panalangin, hindi makapenetrate sa iyo yung galit. Hindi makapenetrate sa iyo yung masama mong kaisipan. Ang lagi mong maaalala ay yung ginagawa ng Panginoon sa ating pong buhay. At kung ano man po yung pong ating pong mga pinagdadaanan, kapag lagi po tayong nananalangin, gaano man kalaki ang ating pong problema, glory to God, malilimutan natin ito. Bakit po? Sapagkat nagagawa po natin, nakalimutan po natin ang ating pong sarili. Amen? At gagawin po natin lagi ang manalangin. Always give thanks to the Lord. Lagi po tayong magpasalamat. Sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. So ibig sabihin, ito po yung nais ng ating pong Panginoon. Yung lagi po tayo nagpapasalamat. Kaunti man yung tinanggap mo, glory to God. Ang anak mo man ay minsan bumababa ang grades. Magpasalamat tayo. Kaysa naman sa kaunti lamang problema, ang asawa mo kulang ay binigay ng sweldo, nagwawala ka na. Pero kung ikay nagpapasalamat, miski ang aking pong asawa ay kakaunti pa ang sinusweldo, Lord, salamat, palalakihin mo din ito. Kung ang aking anak nakikita ko na kung saan ay medyo tatamad-tamad, Lord, salamat sapagkat binigyan mo ako ng anak. Miski ito po ay kung saan ay minsan may mga pangit na ugali. Pero kapag ito'y ipinagpasalamat mo sa Panginoon, ang Diyos ang gagawa at kikilos. Bakit po? Ay ang dami ngay, hindi nagkakaanak.
Pero ikaw pinagkalooban ka ng anak, ibig sabihin, tama yung sinabi sa aklat po ng awit 27, ang anak, ito ay pagpapala. Amen. Pagpapala sa atin ang ating anak. Kaya gaano ang pangit na nakikita natin ugali, ipagpasalamat natin sa ating pong Panginoon at ang Diyos ang magbabago ng kanya pong buhay. Hindi mo na inaalintana, pinapatay mo na yung laman mo. Miski ang anak mo yung matigas ang ulo, pero nagpapasalamat ka dahil ayaw mong i-meditate yung kanyang pangit na ugali. Kasi kapag inaalala mo lagi yung pangit na ugali ng iyong anak, masasaktan ka lang. Amen. Magpupuyos ang kalooban mo. Pero kapag ito'y ipinagpasalamat mo, yung hindi nagbibigay siya ng sweldo, magbibigay ng sweldo. Yung anak na nagdadabog sa iyo, hahalikan ka na niyan. Yung asawa mo na kung saan sobrang nagtatago-tago pa, nangungupit pa ng pera, isusulit na yan sa iyo dahil nagpapasalamat ka sa Diyos. Amen? Ganyang kabuti po ang ating pong Panginoon. Ang sabi nga po rito, carry our cross daily. Paano po natin po, lagi po natin mapapasa ng ating pong krus araw-araw? Kinakailangan lagi ka nagme-meditate ng salita ng ating pong Panginoon. Kasi kapag ikaw po ay kulang sa pagme-meditate ng salita po ng ating pong Panginoon, hindi mo yan madadala araw-araw, yung mga bigat na dinadala mo sa iyong buhay. Yung mga pinapasa mo na mabibigat na mga problema, hindi mo yung mapagtatagumpayan kung wala kang salita ng ating pong Panginoon. Sapagkat totoo ang salita ng ating Diyos, yan ang may kapangyarihan na magbago sa ating buhay. Ang salita ng Panginoon, yan ang may kapangyarihan na tayo dalhin sa tamang pananampalataya. Ang salita ng Panginoon na magbibigay sa atin para tayo makapagtagumpay sa bawat labanan sa ating pong buhay. Tanging ang salita po lamang ng Panginoon ang ating pong kailangan sa ating pong buhay. Glory to God, hallelujah. Dakila po ang ating pong Panginoon. Nasabi ko na po kanina, Hebreo 12:2, focus and fix your eyes on Jesus. Glory to God. Kaya kapag tayo po ay kung saan nagawa po natin dito, magkakaroon po tayo ng benepisyo. Makakasunod po tayo sa ating pong Panginoon na may kalayaan. At kapag tayo pinakakasunod sa ating pong Panginoon na may kalayaan, mararanasan mo na kung ano ang nais ng ating pong Panginoon. Mararanasan mo na yung lagi ka na kung saan ay masiglang masigla. Na mararanasan mo na yung kung saan ay parang hindi mo na inaalintana yung bawat oras, yung bawat buhay. Hindi mo na inaalintana kung ano man yung mga balita mo naririnig. Bakit? Sapagkat kapag ikaw ay sumusunod sa ating pong Panginoon, na andoon yung magaang mong buhay, na andoon yung masaya ka. Sapagkat ito ang tunay na pinagpalang buhay. Sa aking pong buhay, kaya ito po ay aking pong enjoy po ako na kung saan ay lagi ko pong ipinapatotoo. Yung pong aking pong mga anak karaang buhay. Sapagkat totoo na nakita ko po rito, kung hindi ko po naranasan at kung hindi po ako nagsakripisyo, kung hindi ko po ibinigay ang aking buhay po sa ating pong Panginoon, hindi ko po mararanasan ang pagbabago ng buhay. Amen? Kaya ito po ay isa pong napakalaking patotoo po sa akin. Miski po yung pong aking pong mga anak ay sunod-sunod po yan. Hindi po naging dahilan ng aking mga anak para hindi po ako sumunod sa Panginoon. Glory to God. Minsan iniiwanan ko sila. Minsan may dala po akong kalahati, naiiwanan ng kalahati. Glory to God. Minsan meron po kaming convention, dala ko po 4, minsan 5. Pero hindi po yung naging hadlang. Bakit po? Sapagkat enjoy na enjoy ako po sa paglilingkod. Naandun yung aking kagalakan. Kapag ikaw po'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating pong Panginoon, makikita mo isang araw, ang puso mo'y galak na nagpupuri, sumasamba, nagpapasalamat, at magiging buhay mo na. Hindi mo na kaliligtaan na pagkagising mo'y magpuri ka na sa ating pong Panginoon. Hindi mo na yan kaliligtaan. Bakit? Lagi mong aalalahanin yung kabutihan ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya ang nais ng ating pong Panginoon, ibigay mo yung buhay mo sa ating Panginoon. At kapag ikaw po'y nagbigay ng buhay sa ating Panginoon, tanda mo, hindi ka mawawalaan. Amen? At ito yung nais po ng ating pong Panginoon na maranasan po natin yung kabutihan ng ating pong Panginoon. Amen po. Glory to God. Hallelujah. Sige po. Hallelujah, Lord God. Magkakaroon po tayo ng mga testimony. Sige po, ipikit po natin ang ating pong mga mata. Yes, O Lord God. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama. Panginoon, marami pong salamat sa iyo pong mga salita. Sapagkat kami pong lahat ay ini-encourage mo po, Panginoon, na maglingkod sa iyo.
Ini-encourage mo po kami, Panginoon, para po kalimutan namin yung amin po mga pansarili, Panginoon, na nasain. Sapagkat totoo, ito po mga pansarili po namin nasain. Kapag ito po ibinigay po namin sa iyo, kayo po ang gagawa, kayo po ang tutugon, dakilang Ama. Sapagkat yung sinabi mo po, Panginoon, Lord God, sa aklat po ng Kawikaan 3, Panginoon, trust in the Lord with all your heart and lead with your own understanding. Acknowledge Him in all thy ways and He will guide thy path. Kaya Lord, kung kami po magtitiwala sa iyo ng buong lubusan, Panginoon, at lagi po kami nagtitiwala sa iyo, dakilang Ama, gagabayan niyo po kami sa pang-araw-araw po namin buhay, Panginoon. Lord, sabi mo rin sa awit 37 verse 4, Panginoon, delight thyself to God and He will give thee the desires of thy heart. Kaya Panginoon, kung kami po'y magpapakaligaya sa iyo, Panginoon, alam mo pong lahat ang aming pong mga pangangailangan, ikaw ang magbibigay ng nasa ng aming pong puso, Panginoon. Kaya Lord, ano man po, O Diyos, ang nasa ng iyong pong mga anak, dakilang Ama, Lord, ang aking pong dalangin, ito po'y kanila pong makamit. Magpakaligaya po sila sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat, Panginoon, at sa oras na ito, dakilang Diyos, sa iyo ko po itinitiwala lahat ng iyong pong mga anak na naririto. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah, Lord God. Sige po, sino po nakaranas ng kabutihan ng Panginoon? Kanina po dito, nakita ko po na kung paano po siya napuspos. Akin po tatawagan si Sister Rowena. Glory to God. Sister Rowena, praise God. Kung paano po siya nakaranas ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Glory to God. Hallelujah. Nakatulog ka na ata, Sister Rowena. Sobrang kapuspusan. Hindi pala. Hindi nga naman. Buhay na buhay. Purihin ng Panginoon. Kasi, hindi po kasi ang tagal ko na pong hindi naka-attend. Maraming talagang parang naging simula po din ito. Ayan, napakasarap po pala talagang maglingkod sa Panginoon. Amen. So hindi na rin siya a-absent. Ang sarap daw maglingkod sa Panginoon. Glory to God. Kaya naranasan niya yung kabutihan ng ating pong Panginoon. Amen, Sister Jocelyn. Nakauwi na? Praise God. Amen. Okay, sige. O sino pa yung magpapatotoo? Amen. Si Sarah magpapatotoo. Sister Imelda. Si Tricia. Sister Tricia. Amen. Sister Tricia. Hindi, yan, gising. Natutulog ka na raw. Amen. Walang tulog. Walang tulog, di ba? Walang tulog. Amen. Lahat gising. Gising po, gising na gising pa po. Amen. Ano po? Ano ba? Kanina po nung naghamon po kayo na magpa-speak in tongues. So, kanina po hinila po ako ni Sister Imelda. So, ayun po, salamat po sa Panginoon. Iba yung feeling. Paano ba? Hindi kasi ma-explain eh. Parang yung lumalabas sa bibig mo, hindi mo din alam. Tapos hindi mo alam saan nanggagaling. Hindi mo siya ma-explain. Hindi mo alam kung ano yung sinasabi mo. Pero nandun yung nafe-feel mo na lang na nagsasalita ka na lang po. Ayun. Yan po yung pong heavenly speaking. Amen. Hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling, pero dire-diretso, at yung puso mo, meron kang nararamdamang kakaiba. Amen. Sino pa rito nakaranas? Ayun. Si Sister Marina Balaktas. Glory to God. Biro mo si Sister Marina, galing pa San Pedro. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Glory to God. Praise God. Praise the Lord. Pasensya na po, iyakin ako. At ang sinabi ko lang po sa Panginoon, Panginoon, pupunta po ako doon sa biyaya ng Diyos. Kasi nagising po ako sa church na to. Sabi ko gano'n sa Kanya. Natuto akong manalangin, natuto akong ipagdasal yung mga kapitbahay namin. Nakukonsensya ako pagka may mga sakit na hindi ko pinagdadasal. Kaya binilit ko kahit hindi ko kayang puntahan yung kahit wala akong alam, yung mga kamag-anak namin.
pinagdasal ko sila kasi nung buwan po ng October, may namatay po sa pamilya nung ng asawa ko. November, may namatay November. Kaya lalo akong nagsikap na mag-aral ng salita ng Diyos. Tapos po yung salita po ng Diyos na nananaginip ako. Sabi kong gano'n, ano ba yung salita na yun? Sabi, lagi ko sinasabi kasi lagi sa Panginoon. Nangangako sa Kanya lagi. Lagi ako nangungulekta ng mga salita ng Diyos sa bahay namin. Sabi ko, i-memorize kita, i-memorize. Pero nakakalimutan ko yun. Nauubos yung oras ko sa kapapanood ng Korean movie. Ang gantong gabi, nakakatatlong palabas ako. Pero nung December, hindi ko talaga makakalimutan. Huling-huling sinabi ko sa kanya, Lord, last na to. Bigla may lumabas sa ganitong sabing gano'n na, uunahin mo lagi ang Diyos. Ayun, nakonsensya ako. Mula nung hindi na ako nanood kahit probinsyano. Binitawan ko lahat, kahit balita. Pag natutulog ako, katabi ko yung Bible, memorize ako na memorize ng gano'n. Ayun, yung pala, kaya pala sinabi sa yung anak, wag mong kalilimutan, sa Proverbs 4:20-22. Yun po, yung kung yung iba merong collection ng mga kayamanan, akong kinokolekta ko talaga salita ng Diyos. In Jesus' name, in Jesus' name. Yun lang po. Amen. Ay talaga magbuhat po na siya po yung umatin dito, wala po yung absent. At sila po tapos na po yung kalambuong pamilya, tapos na po sa new beginning class. Kaya makakasama na po sila sa water baptism. Amen. So di ba napakaganda yung kanyang karanasan. Ano po ang nadahilan? Bakit po nabago po ang kanyang buhay? Dahil sa salita ng ating Panginoon. May ginamit sa kanya, glory to God. At siya'y sumunod. Amen. Kaya sa pagsunod, may pagpapala. Kaya kitang-kita po sa kanya yung joy. Glory to God. Lalo pag araw ng linggo, lagi po yung maaga. Bakit? Galak na galak siya. Amen. Na makadako sa sambahan sapagkat dito niya natatakpuan ang tunay na kagalakan. Amen po. Next po, sino pa magpapatotoo? Sister Lilibet. Amen. Alive na alive si Sister Lilibet. Glory to God. Hallelujah. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord po. Gising pa po ba tayo? Amen. Kanina po, ako talaga, ever since I really want to receive the gift of tongue. Kasi parang, sabi ko, bakit yung iba, they can receive it? Sabi ko, ano po kaya yung kulang sa akin? Bakit hindi po ako nakaka-receive? Kanina yung sinabi niyo po na parang si Sister Grace po yung pumunta sa akin. Hindi ko po alam kung naka-receive ako, pero sabi ni Sister Jane, sabi niya, uy, patuto ka doon. Sabi niya, narinig daw niya ako. I don't know, hindi ko po alam. Pero what I felt is, parang I humble myself. I kneel down. I don't know why, pero parang tingin ko, sobrang mahal ako ng Lord. Na parang, mahal niya ako despite dun sa lahat ng kakulangan ko. Mahal niya ako na kahit hindi ako kaibig-ibig. Basta po, naranasan ko yung pag-ibig ng Diyos na napaka-unconditional. Natingin ko, yung parents ko lang yung nagbigay sa akin. Napakabuti po ng Diyos kasi ngayon po, parang sabi ko nga po kanina dun sa unang group na parang marami po kaming problema sa pamilya, pero kung titignan niyo po lahat ng mga nagiging pagpapala po namin, wala po siyang napaka-count, mas lamang na lamang po palagi yung pagpapala namin sa pamilya. And napakabuti po ng Panginoon kasi madalas po sa pamilya namin, ginagamit po ako as parang tagapag-remind na financially I cannot give them right now kung dati po ako provider, ganyan. Ngayon po, consultant na lang po ako, financial consultant na lang po ako. But
More than that, parang yung spiritual blessings po, nagiging daluyan po ako ng para maging kalakasan po para sa aking pamilya. Kasi every day, I will always remind yung sa group chat namin how great is our Lord na pag may problema. Tapos pag may mga nagkakasakit po sa amin, ako palagi po yung nag-i-initiate. Siguro po doon ako ginagamit ng Lord. Kasi yun nga, dahil hindi na ako nagtatrabaho, I have more time to study the Word of God. And talaga pong tunay na if we will just allow God to use us para maging channel of blessing, kahit hindi po sa financial, di ba? Hindi naman po palaging sa financial. Kasi ngayon po natutunan ko na hindi ibig sabihin na marami kang pera, malaki yung sweldo mo, or it will give you happiness na hinahanap natin. Kasi po ako, nanggaling po ako sa isang corporate, malaking kumpanya, mayaman po yung pinagtatrabahuhan ko, and nakita ko po na hindi po pera yung makakapagpasaya sa tao. Kasi kung iisipin niyo po, nung nag-early retirement ako, maganda po yung career path ko. Pero wala po dun yung kaligayahan ko. Most of my former colleague will ask me, hindi ka ba nanghihinayang sa position mo? Hindi ka ba nanghihinayang sa sweldo mo? Honestly speaking, hindi po eh. Hindi ko po pinanghinayangan yung sweldo ko, yung lahat ng benepisyo ko, because what I'm enjoying right now is the peace and love coming from the Lord. Amen. Na kahit wala po ako noong mga dating mga na-enjoy ko, masaya po ako. Masaya po ako na nakakasama ko madalas yung mga kapatid ko na kasi most of them are already senior na nung nagtatrabaho ko, yes, I can provide for my family na pag may mga pangangailangan kami or may mga activities kami, malaki po yung nasi-share ko. But yung ngayon po, yung suporta, moral support, spiritual support na nabibigay ko sa pamilya ko is mas na-appreciate po nila. Na kasi yung mga kapatid ko, kagaya yung kapatid ko, nagka-problema siya sa Meralco. Parang almost half a million yung dapat niyang bayaran kasi yung umuupa sa kanya is nagkaroon ng violation dun sa altered connection. So, ginamit po ako ng Lord na yung time na yon is I'm already, wala na po akong pinagkakaabalahan sa trabaho. So, nabigyan ko na po siya ng suporta. And praise God po kasi from almost half a million, dahil nakapag-submit kami ng mga documents through the help of God. Kasi ako po yung gumagawa. Parang nung sabi ko, hindi ko kaya, hindi ko alam kung paano pabababain. Parang nasa akin na po yung bola. But I always pray to God whenever may gagawin ako into some documentations na kasi syempre ako po medyo may exposure po ako dun sa mga documentation. So, yung Lord will really guide me, will give me knowledge on how to do it. And we always pray to God, kami ng mga kapatid ko. And praise the Lord, laging, syempre yung kapatid ko na affected by dun sa yon, syempre manghihina siya, tapos kami magiging kalakasan, yung gagamitin Lord para maging kalakasan po. And ang lagi po namin ipag-pray, tapos lagi kong nire-remind yung kapatid ko na ganito natin siya tignan, na yung problems, God is allowing problems na mangyari sa buhay natin, but let's see the power of God in how He will convert that problem into a blessing. And truly, kasi po yun nga na bumaba siya ng 200,000, but God provided a way paano po mababayaran yon kasi yung
pa dun sa kapatid ko, dininay niya yon. Hindi naman niya dininay, kasi meron naman, pero hindi niya, parang wala siyang, parang inano niya na wala siyang kakayanan. Pero ang Lord po, hindi po nagpabaya kasi nung napaalis po siya, naitaas po namin yung upa nung paupahan ng ate ko. Tapos, iyon po yung magko-cover. So, makikita mo na, syempre yung consequences, hindi naman po, yung si Lord naman pag may mga kasalanan, dapat haharapin po yung consequences. But, amazingly, makikita mo kung how God works dun sa kung paano niya po binibless. At basta lang po, ang gusto ko lang po sabihin is, God is really so good. Yun po yung nararanasan ko. Yun po yung nararanasan namin pamilya, maraming naging sakit, madami pong yung mga naging sakit is talagang parang malalaking amount pag na-hospital ka, but kumikilos po yung Lord na gumagamit siya ng mga tao kung paano po namin malalagpasan yung mga bagay na yon. Kaya yun din po sana na tayo, maging daluyan po tayo ng pagpapala para sa iba, lalong-lalo na po sa pamilya natin. Kasi dun po makikita on how we live as a Christian. Yun po dun tayo makakadala. Kasi for example po, ako Christian. Tapos yung makikita sa buhay ko, hindi kaaya-aya. How can we encourage our family na to trust the Lord in times of problems, in times of So yun po talaga yung parang role ng Christians. And I'm very thankful to the Lord kasi tonight, although I'm expecting something, syempre always po pag uma-attend tayo ng may mga expectation po tayo, diba? Kasi otherwise wala pong saysay yung natin. So every time na may mga gawain, nagpe-pray po ako na na siyempre, gusto kong ma-experience something best. And I thank God kasi pina-experience niya po sa akin. And siguro po, pagdating na lang sa bahay, pa-practicein ko na lang po if I have that. So, good morning po sa lahat. And may oras pa po, diba? Marami pa po siguro tayong ma-experience. Praise God po. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Talagang iba talaga pagka talaga kayo nakararanas ng kabutihan ng Panginoon. Amen. Praise God. O next, sino po yung si Rap-Rap daw. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Meron pa ba tayo makakain? Amen. Praise God. So, ayun po, kanina po habang nag-aano po kami sa Speak in Tongues, ayan nga, hinila ako ni Sister Naina. So, grupo kami ng mga youth, kasama si Ate Kia, si Nayuan. Ayan po, grabe po talaga yung, yung experience ko. Kasi first time ko lang mag-speak of tongues kasi first, kung naalala ko pa nung tinesting ako ni Pastor Ken nun, nasa kids pa ako, estudyante pa ako. So if some of you could remember, tatlo kami pinatayo dito. Tapos parang sabi sa akin ni Pastor Ken, try mo mag-speak in tongues. So parang hindi ko magawa. So parang binigyan ako ni Lord, ayan, as I grow as a Christian. Dito ko talaga natutunan bilang isang Kristiyano na makapag-speak in tongues. So overwhelming kasi nga parang iba talaga yung pakiramdam kapag marunong ka na. Iba rin yung parang you're on your strongest point kasi sabi nga kanina, hindi ka maiintindihan ng kalaban sa mga sinasabi mo because this ability is your communication with God po. Praise God. Hallelujah. Pinakabata natin na kung saan ay nagkaroon ng speak of tongues. O, sino pa? Sino pa nakaranas ng kabutihan ng Panginoon? Amen. Si Sister Roxelle. Ay, tulog na. Praise God. Nakaranas to ng kabutihan ng Panginoon eh. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Amen. Sakto po, Pastora. Ayun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Una sa lahat po, yung pagtanggap niyo po sa akin.
So, yun po, isa po yung isang living testimony po sa akin dahil pumunta po ako sa church na to na walang-wala po talaga, as in zero. Wala po akong kakilala, wala pong nag-invite sa akin. Only Jesus talaga po yung dinala niya ako dito. So nagpapasalamat po ako sa Panginoon. And then ginamit niya po si Sister Vilma to top me na magpatuloy sa music team. And nakasali nga po ako sa worship team. And I'm so blessed sa paglilid sa amin ni Pastor King. Sobrang dami ko pong natutunan from vocalization and everything. So, professional yung talagang pag-handle sa amin ni Pastor King. And, ayun po, yung sa speaking tongue din kanina, grabe, hindi ko po, ngayon, first time ko po yun ma-experience, yung sobrang akala ko po, nakaramdam po ako ng iba't ibang boses. Isa lang po yung nagpe-pray sa akin kanina talaga in the first place. Pero bigla pong, parang may nagtap sa kabila ko, sa kanan, sa kaliwa, tapos, grabe po, and then parang nakaramdam po ako ng init na pumasok. Di ko po talaga na ano yun. Grabe po yun. So, thankful po ako sa buhay mo ni Sister. Yan, yan, bless you po. So, yun, maraming salamat po sa pagtanggap po talaga sa akin dito. And nadala ko din po yung husband ko. Kasi po dun sa una kong church na nagsara po, hindi po siya sumasama sa akin. And then may other faith po talaga siya as an INC. But then, grabe po si Lord dahil wala siyang reklamo. Sinuportahan niya rin ako pagpunta dito. Wala po, hindi kami nag-away. so doon pa lang po, isa pong malaking himala po yun ng Panginoon sa buhay ko. So ayun po, maraming salamat po. Praise God. Sino pa? Last two. Si Sister Christina nakarampa. Amen. Sige, Sister Christina. Yes. Amen. Praise God. Siya po ay, isang buwan ka na, isang buwan na uma-attend dito yan. Malapit po sa amin ang bahay niyan. Praise God. Ayun nga po na kanina po yung nagpe-pray kami kay Sister Grace, yung pinag-pray niya po ako. Ayun po yung pinag-pray ko kung ano po yung ipagpapray ko po ngayon. Tapos mo yun, bigla pong bumaksak yung luha ko talaga. Siguro po talagang once na bumaksak yung luha mo, may ibig sabihin kasi yun may something. Ayun po. Kasi doon mo mapapatunayan yung talagang ano ka ni Lord. Gusto niya talagang ibigay sa'yo, yung para sa'yo yun. Kaya ang thankful, ang bait-bait ni Lord. Ang ni Pastora simula nung yung pinag-pray niya ako. Until lahat-lahat po na naging okay lahat mula sa yun, nagpapasalamat po ako talaga. Sobra. Thank you, Lord. Thank you po. Praise the Lord. Hallelujah. Pati sa Bible study namin na-attend dyan. Glory to God. Hallelujah. Next po, si Sister Luningning ng umaga. Amen. Sineng po yan. Amen. Praise God. Hallelujah. Di ba napakabuti ng ating Panginoon? Amen. Yung maramdaman natin yung kabutihan ng Panginoon, yung pag-ibig sa atin. Glory to God. Nagniningning. Pasensya na po kayo, hindi pa po ako marunong. Pero may pagpapatotoo talaga po ako sa nangyari sa aking buhay. Kasi nung hindi ko pa po kasama si Pastora, ewan ko, hindi ko alam kung bakit ako biglang pero nung ako na-invite, hindi niya ako in-invite eh. Talagang kusa ako sumama sa kanya. Kusa talaga. Tapos, yan, sinama ko na nga rin po yung pamangking ko. Pero malaking bagay po yung nagawa po sa akin ng Panginoon Diyos kasi nakilala ko po siya. Natuto na ako ngayon magpakumbaba at na kahit ano sabihin sa akin ng tao, nagagawa ko ng umiwas. At nagagawa ko na rin pong sila harapin na lamang ng may pagpakumbaba. Marami pa pong nagawa sa akin ng Panginoon Diyos buhat po na dahil sa kauna-unahan pa pong anak ko na nakapag-abroad, yun marami din naging problema. Dito ko rin ho siya pinag-pray. Hindi man po dito sa loob ng pero kasapi din po. Pero binigay po niyan lahat kasi kahit hindi pa po kami kasama sa gantong
ipinagkaloob po niya sa amin lahat ng hiniling namin. Hanggang sa ngayon, ako ngayon ay napakadami kong problema. Pero utay-utay na pong inaalis ni Lord. Natututo na po talaga ako. Mag-iisang buwan pa lang po ako dito. Isang buwan pa rin. Sa isang buwan pa lang po. Kaya marami na rin pagpapalagad ng sa amin. Ang gusto ko lang din pong mangyari, maisama ko yung dalawa ko pa pong anak. Sana po maisama ko. Thank you po. Amen. Praise God. Talagang maraming nararanasan kapag talaga ikaw totally na lumapit sa ating pong Panginoon. Amen. Ganyan kabuti po ang ating pong Diyos. Talagang nagbabago ng buhay. O next po. Amen. Yun ang himala. Ang daming problema pero lagi nakatawa. Amen. Dumapapatunayan talagang buhay, buhay. Buhay talaga si Jesus sa buhay niya. Amen. O si Sister Grace, kanina pa nakatingin sa akin. Si Sister Grace Capino. Humahanga daw siya sa akin, maganda raw ako sa kanya. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, hindi sila natuloy. Hallelujah. Papasalamat ako sa Panginoon. Actually, sobrang blessed ako ngayon kasi supposed to be dapat bibiyahe kami kaninang 10 o'clock kay Pasamar. Naka-ready na kami lahat, naka-impake ng mga bata. Pero hindi ko alam, biglang nawala sa plano. So bigla kasi tumawag ang ate ko na wag daw kami tumuloy. Kasi hindi maganda yung doon. So, yun, napunta ako dito kagabi. Sabi ko, hindi natuloy dito ako tumuloy. Sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa kabila ng struggle namin. So, ang Panginoon talaga hindi pumapayag na yung mga anak niya talagang bumagsak. Opo. Kasi 2 months o 3 months na nawala kami dito. Talaga pong may nangyaring hindi maganda sa buhay namin. Akala ko kasi, parang tingin ko kasi sa amin, sa pamilya ko is kumbaga, yung papapalaki ko, parang okay na kami, kahit konti lang ang pera. Pero pag pumasok pala yung problema, doon ko napatunayan na hindi pa pala okay. So, dumating po sa point na kami ng mag-asawa ang hindi okay. So, dati pag hindi kami nag-uusap, siguro pag kinagabihan, okay na kami. Pero dumating talaga na as in 2 weeks, hindi kami nag-uusap. As in, pag natulog siya sa taas ng 1 week, ako nasa baba. Palitan kami. Pag bumaba naman siya, ako naman ang nasa taas. Ganun po yung nangyari. So, ramdam po ng mga bata yun. Hanggang sa pinauwi ko po siya ng probinsya para lang magkaroon kami ng magandang space. Pero ganun pa rin. Ganun pa rin. Kahit nasa probinsya, parang feeling ko kasi yung parang nasakal ako. Yung mga tipong ganun. Parang feeling ko nasakal ako. Pero ako po sobrang syempre po yung bilang asawa, kailangan mong magpasakop. Pero parang sumobra naman po yata doon yung pagpasakop ko kasi naapektuhan yung relationship ko kay Lord. Parang ako po yung nahirapan ako manimbang sa mga anak ko para sa Kanya. So sabi ko, doon pinakita ni Lord na dapat hindi ganon. Dapat hindi na, yung relasyon hindi nawala. So, ganun pa din po, nag-decide po ako, hindi na po ako mahihiya sa inyo po. Nag-decide ako, nung bumalik siya, nag-decide po ako na, okay, mag-church tayo sa Victory kasi gusto mo naman doon Yun ang kasi gusto ko intact kami Ayoko mawala kami sa church. Oo. So, pero nandoon, okay naman kasi okay yung church okay naman Pero yung makikita mo sa mga anak mo na hindi sila masaya, doon po ako nasaktan. Sobra. Sobra ako nasaktan kasi sa pagsunod namin, yun,
Tapos bigla na lang, mababait ang mga anak ko po eh. Si Cedric, doon ako nagulat kasi nag-react na siya. Siguro hindi niya na kaya. Sabi niya, Mama, ayoko na. Hindi ko carry dito. Gusto ko nang bumalik sa biyaya. Tapos, yun, pati si Jasmine, yun. Hindi pa rin po ako nakinig kasi nga, yung ano namin, gusto ko inta kami. Pero nagpe-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, hindi na maganda to. Sabi ko gano'n, nasisira na kami. Gustong gusto ng demonyo na sirain yung mga anak niya eh. Oo. Dumating po sa point, sabi ko na, hindi na ako nagpe-pray. Hindi na po ako nagpe-pray. Sabi ko, parang ano na ako eh. Oo. Tapos, yung sabi ko, Lord, sabi ko gano'n eh. Lumaki akong nasa church. Bata pa ako, naglilingkod na ako sa iyo. Bakit ganito? Sabi ko gano'n. And then yun, ipinakita ni Lord na bumalik kayo. Kung saan kayo masaya. And then yun nga, nagulat na lang po talaga ako na nagsabi siya na balik na tayo sa biyaya. Siya na po yung nagsabi na balik na. Nagulat talaga ako, Pastora. Sabi ko gano'n. Simulat sa pool talaga si Brother Dick, hindi ko niyakag yan ng church. Yung kusa siyang sumama sa akin noon. Parang ganito din ang nangyari sa amin ngayon na siya yung kusa na, sabi ko, Lord, gusto ko kusa siyang mag-reach out sa amin na, kasi siya na lang yung natitira, kumbaga mag-reach out siya sa amin. So nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil, inano siya ni Lord, kinalabit din, na siguro talagang hindi hinayaan ng Panginoon na talagang pareho kami na mawala. So, nagpapasalamat ako dahil yun, nakita ko rin naman na love niyo pa rin kami. Yun po, salamat po. Siyempre, mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ka ng BND. Amen. Kasi one time, ay tinawagan ko siya, kinamusta ko. Sabi niya, Pastora, ang totoo lang, kami sa Victory na uma-attend. Sabi kasi gawa ni Brother D, gusto kami intact. Sabi ko siya, sige, kung kayo doon masaya. Siyempre sa akin, gusto ko rin silang dito. Kumaga sa alam niya, pinuntahan namin, kinausap. Kasi ayaw ko talagang sila mawala dito. Isa pa yung mga bata. Hanggang sa dumating na talagang ilang linggo. Kaya sila bumalik, tuwan-tuwa ako. Hanggang sa isang araw, nawala na naman. Tinawagan ko na naman. Pero salamat sa Diyos. Marahil nga ay talagang ang Panginoon, gusto talagang sila maibalik dito. At hanggang sa isang beses tumawag siya sa akin, Pastora, nagdesisyon na po si Dick, babalik na kami sa biyaya. Amen. Di ba napakabuti ng ating Panginoon? Amen. Talagang alam na alam ng Panginoon ang laman ng puso ng bawat isa sa atin. Kaya tayo po ay patuloy at patuloy na kung saan ay pinagagalak ng ating pong Panginoon. Kaya sa mga patutuon nyo, galak na galak ang ating pong Panginoon. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon, ang Diyos na buhay at dakila. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo na. Amen. Tayo po ay medyo may kakainin pa naman. Glory to God. At pagkatapos, maglilinis pagkakain. Clean as you go. Amen. Sige po, itaas niyo po ang niyo po mga kamay. Glory to God. Hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, O God, muli nagpapasalamat po kami. Lalo na po higit sa lahat ng mga ginamit mo, Panginoon, kay Sister Virgie, kay Sister Jen, kay Pastor King na naghayag ng iyong po salita. At ang mga aawit, Panginoon, na hindi nila sinukuan, dakilang Diyos. Lord, salamat sa kanilang pong buhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng naririto sapagkat sila po'y nag-effort, Panginoon. Na andun, O Diyos, ang kanilang pong kagalakan, Panginoon, na ikaw po'y makiniig at sila po'y may expectation. Kaya lahat po ng kanila pong expectation, Panginoon, dalangin ko po na ito po'y kanila pong matanggap, Panginoon. Kaya Lord, sa amin pong paghihiwa-hiwalay, Panginoon, Lord God, iginagawat ko na po, O Diyos, ang iyong basbas at kapangyarihan na maranasan ng lahat ng iyong mga anak, ang pagsama ng iyong maamong mukha, ang iyong grasya at habag, Panginoon. Lord God, ang iyong pag-iingat at ang kapayapaan ay dumaloy sa bawat
bawat sambahayan, Panginoon. Rumaragas ang pagkapala ay maranasan ng bawat isa sa iyo pong mga anak, Panginoon. At lagi po namin ikiniklaim sa iyo, dakilang Ama. Ang pagkapala sa buong sambahayan ay maranasan hanggang sa kaapu-apuhan, dakilang Ama. Panginoon, wala na sa amin, Panginoon, na kung saan ay mangungutang, kundi kami ang magpapautang, maging ang aming pong lahi, Panginoon. Walang magiging buntot, Panginoon, kundi mananatiling ulo. Sa pangalan ni Jesus, salamat po, Panginoon, sa ipong pagsama. Salamat po, Panginoon, Lord God, sa production team sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God.